Okay mga ka-team, Team Danos Auto Repair Shop. Ayan, ipapakita natin yung wheel hub bearing ng mismong Nissan Livina and then Nissan Almera. Ayan ang pagkakaiba nila. Pagka sa mga Livina po mga ka-team, ang ating wheel hub bearing sa harap po to, sa front, wheel hub bearing sa front po. Pag sa likod naman, rear. Ayan po mga ka-team, ito po yung wheel hub bearing ng mismong Nissan Grand Livina. Pag Nissan Grand Livina mga ka-team, buong assembly po siya. Ayan, kung mapapansin nyo, buong assembly pag pinalitan. Pag Nissan Almera naman po, ang bearing natin is mismong bearing lang po ang pinapalitan, hindi po kasama yung buong hub. Ayan, kasi ito buong assembly. Ngayon, paano ho ba nalalaman pagka ang wheel bearing natin mga ka-team is maingay na? Mapapansin nyo habang tumatakbo, umuugong na po siya. Same lang rin po yan mga ka-team ng mga wheel bearing sa likod. Ito, kung mapapansin nyo to, ayan, ikutin mo, ayan, pansinin mo, pag inikot sobrang tigas na yan. Ayan, hirap na po siya ikutin. Ayan ang wheel bearing ng Nissan Almera, ay Nissan Livina. Yan, matigas na po siya. Ngayon, pag tumatakbo yan, pigil na po yung takbo, maugong na po, talaga sobrang ingay na po niya. Ngayon, ito naman yung sa Almera natin. Kung mapapansin nyo mga ka-team, ito sa Almera natin is back, kung maiikot mo siya. Mas maganda kasi may ano siya, may, sige pa ikot mo. Maganda kasi nakalagay siya sa gulong, saka mo papaikutin para malaman natin kung sira na. Pero ito, napalitan natin, sira na ho talaga to. Yan. Gusto ko na ipakita sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng wheel hub bearing sa Almera at sa Livina. Yan. Kasi ang mga ginagawa natin dito is more in Nissan rin. May iba-iba rin tayong ginagawa. Kaya ito, kung mapapansin nyo, magkaiba po sila. Sa Almera, tandaan nyo mga ka-team, wala po siyang, hindi po siya assembly, as in bearing lang po siya. Ngayon, kung mapapansin nyo mga ka-team, meron siyang magnetic dito. Ito, linisan natin. Kayo din mo nga ito ng flat. Kayo din mo nga ito. Ayan, kayo din lang para makita nila. Ano na lang ito? Ayan, huwag mo nang basahin para makita lang nila, para mapakita natin. Ayan mga ka-team, ito po, ito yung magnetic nya. Yan, dito yan. Tapos sa Livina naman, ito naman siya pagka mga naka ABS kayo. Yan. Yan mga ka-team, kwento lang po. Maraming salamat pala mga ka-team sa mga patuloy na sumusuporta sa Team Danos Auto Repair Shop. Ayan po, maraming nagchat-chat sa atin, nagpapasalamat dahil sa video na ginawa natin. Ayun, lubos po kaming nagpapasalamat, lalo na mga nag-PPM sa amin na naayos nila yung sasakyan nila nang dahil sa video namin. Kami naman po mga ka-team, hindi naman po kami sikat. Kumbaga po nagbibigay kami ng mga DIY para rin po sa inyo. Kasi kung kami po tatanungin nyo mga ka-team, handa naman ho kami magbigay ng mga DIY tips. At bukod po doon, syempre po, gusto namin kayong matuto para hindi kayo maanuhan ng mga mapagsamantalang mekaniko. Ito nga po pala, meron tayong pang sample dito kasi ito yung pang Livina. Ito naman yung wheel bearing ng mismong Nissan Almera. Ngayon po, ito po, ayan nga mga ka-team, ayan, ito po yung pinaka-magnetic nya. Kung mapapansin nyo, ayan, para kompleto na. Ito po yung pinaka-magnetic nya para sa ABS sensor. Nakatusok po yan dyan. Yan, nakalabas dito yung mismong ABS sensor natin para ma-detect nya. Kaya ito, importante po yan, para ma-detect nya sa ABS. Ito yung pinaka-magnetic natin. Pag nagkabit kayo, kailangan ho ganyan ang posisyon. Hindi po pwedeng patagilid pag ganito, kasi masisira po ang ano natin,
wheel bearing natin, masisira pong ABS natin, kailangan ganito. Yan, ngayon pag ginagawa ho yan, ipapa-press in, press out po natin yan sa machine shop mga ka-team. Kailangan ma-press in, ma-press out. Kumuha kayo na magaling na nagpe-press in, press out para sa inyong mga almera. Ayan, buti na lang may sample ako. Ayan, kung mapapansin nyo, eto po, binabaklas po yan. Yan, yung pinakangipin po niyan, ibinabalik po yan sa dati dito. Yan, tapos eto, para magkaroon lang kayo ng idea. Ayun nga po mga ka-team, ngayon pa lang po nagpapasalamat na kami sa inyo. At hindi naman ho kami sikat, pero masaya po kami na sumusuporta po kayo sa aming Team Dan Jose Auto Repair Shop. Lahat naman po ginagawa namin para lang rin maibigay namin at ma-share sa inyo lahat ng video na nalalaman namin. Kami naman po pag nag-video naman po kami, sa katotohanan lang po tayo. Binibigay natin kung ano yung mga dapat nyong malaman at hindi tayo nagtatago ng diagnose dito para rin matuto kayo. Ngayon lang po talaga, sobrang salamat po, lalo ng mga nag-PPM sa amin na nagsasabi, "Sir, salamat kasi naayos namin yung sasakyan namin dahil sa video nyo." Ayun po, doon pa lang po, masayang-masaya na po kami niyan. Kasi nga po, nakakapagbigay kami ng kaalaman sa inyo, kahit naman po hindi kayo pumunta sa shop namin. Ang importante po, mabigay namin yung tamang diagnose sa inyong mga sasakyan. Ngayon po, kung tatanungin nyo po ang mga presyo nito mga ka-team, ito siguro naglalaro sa iba-iba po kasi 1 plus or 2 plus, depende po sa brand new, depende po kung anong brand, kung replacement or original. Pag mga original po, medyo mahal po talaga siya. Tapos ito naman pong panglibina is assembly po siya, medyo mahal po siya pagkadating sa ganito. Siguro mga 3 plus po, mga ganun po. Okay mga ka-team, Team Dan Jose Auto Repair Shop, handa magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye, thank you.